Ngayon, eto, pati si Pangandaman, sabit na, isinabit na din ho ni attorney. O, eto daw ho. Secretary Pangandaman, siya mismo ang pumunta sa Horizon. Siya mismo ang tumanggap. Siya mismo ang kumuha doon, no? Sa basement 3, no? Kayo ba, wala ba kayong maipapakita mga video o kung mga ebidensya man lang para dyan, no? Para doon sa mga sinasabi ninyong mga ganyan? Kasi parang nakakasawa yung puro sabi-sabi lang kayo eh. Wala naman kayong mga pinapakitang mga ebidensya. Oh. Ito yung nakakatawa sa isang media practitioner, no? Na sabi nila, "Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya, pero nung nade-deliveran pala namin siya, parang na-disappoint kami." Kasi may isang pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan ng media practitioner. Sabi niya, "Doon na lang tayo mag-meet sa mall." So, punta sila. "O, ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc." Tapos, ayan, buksan nyo na yung pintuan ng likod. Van ang dala niya eh. Oh. Napansin nyo ho, mga bossing, na imbis ho sana ang mga ini-interview at mga pinapatawag at kinakapanayam ho, yung 18 mga Marines, hindi ho. Eto, lagi ang front. Si Attorney Balikod, no? Kaya nagtataka na talaga tayo kung Marines ba ho talaga ang nakakaalam or si Balikod lang. Tapos, kaya ho, pansin nyo doon sa mga Marines, mga boss, kapag ka ho, sila ay inaano, pagka ho sila ay kinakausap, binibigay agad yung microphone sa kanya. Di ba? Yung tipo bang malamarkuleta lang din ho, mga kababayan. Yung 18 Marines, kapag kasasablay na ho, mga bossing, biglang sasaluhin naman ni attorney. Pero ang daming huli. Si De Lima, sinangkot nila si De Lima. Ano sabi nila kay De Lima? Kesyo daw ho si De Lima kasama sa mga tumatanggap. Tapos nasabi ng mga mamamayang Pilipino, "Sir, bakit niya naman sasabihin na kasama si De Lima doon sa tumatanggap? Hindi pa naman siya congresswoman nun. Nitong 2025 pa lang siya naging congresswoman, sir." Biglang medyo kumbaga mali, kumbaga na-oversight ko lang po si De Lima kasi nabanggit din po na kasama siya doon sa mga kasama daw siya doon sa mga briefing ng ICC. Pala decision si Sir din. Di ho ba mga kababayan? Pala decision din si Sir. Kaya sabi ko nga baka mas alam ni Balikod lahat ito versus doon sa mga 18 Marines. Di ba? Buksan. Ilay, pasok nila. Siya ang nagdadrive. Media po? Oo. At maleta yata yun or something. No? Maleta or something. Baka paper bag din yun. Utrages na yan. Sabi ni Caroline Makino, wala kasing alam ang mga Marines. Uupo lang sila para nagtimik. Which is yun yung nakikita natin talaga. Nakaupo lang talaga sila. Walang salita. Walang kahit ano. Sabi ni Leo, Bopols yung mga fake Marines na lumantad, 3 lang yata sa 18 na ex-Marine. Yung kumbaga, pambulaga lang ho sa mamamayang Pilipino. Eto na, 18 Marines, no? Pambulaga. Yung iba pa, hindi pa Marines. Para masabi, naku, tingnan mo, pati yung mga Marines, ibinubuko na si Bongbong Marcos. Pati yung mga kasundaluhan, ibinubuko na si Bongbong Marcos. Ganun lang ho yun. Pansin nyo ho yung galawan nila, mga kababayan. Parang lahat na lang po ay puro mga lang, hula-hula, gawa-gawa lang nila. Diba? Ramdam at kita naman po sa mga buka ng kanilang mga bibig. Sabi ni I am Batman, si Manloloko lang mga yan. Nakita nyo ho? Eto pa. Yung isa din sa sumasama, no? Na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Naalala nyo po ba yung ganon, yung si Respicio? Yung kapag yung gustong ipa-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nakaganon, eto na, lagot ka na, BBM! I-impeach ka na namin! Yung dilat na dilat to, at kapag yung medyo tumaas ng konti, yung muka,
sok pa sa loob ng ilong eh. Oh, game. Okay, may mga kinausap akong ibang kasamahan nila. Iba pala to, iba pa, hindi pa ito. No, sandali lang ha. Ito, si Respicio. Ito. buwatan at Yan. Oh! Talaga naman, pati ICC, dinamay na ho, mga kababayan. So ibig sabihin, si Saldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkakateammate at nagsasabuatan at Ang dami yung mga pinagsasasabi, mga hinayo pa kayo. ICC, si Trillanes, si Saldico, sino pa? Ulit nga. ICC, Trillanes, Saldico, Martin Romualdez, magkakasabwat na para daw kay Respicio. So ibig sabihin, si Saldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkakateammate at nagsasabuatan at nagpapalitan ng pera in the tune of 56 million pesos. Yan, pakibigyan naman kami ng totoong mga ebidensya. Nakdamputan naman, oh. Naturingan kayong mga lawyer, attorney, hindi man lang kayo magpakita ng mga ebidensya, oh. Eh, di ba kapag kayong sa mga kapag kayong sa mga hearing, oh, napaka-importante. No, ayun, oh, nakita nyo, oh. Naku, nagulo, oh. May gumagapang dito sa likod. Di ba, mga kababayan, pag yung sa mga hearing, pag doon sa mga, may resibo. Ito, hindi. Mga lawyer pa ho, mga bossing. Lawyer pa ba tong mga to o maritesa na lang ho? Sabi ni George Borry, puro fake news, wala naman talagang mapakita, magpapatunay. Oh, totoo. Kaya ho yung mga nila, tagapagsunod nila o tagasunod nila, tinatabangan na ho sa kanila mga boss eh. Biruin mo, ilang taon na ho sila. Puro fake news lang po ang ginagamit nila para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, simulan natin doon sa mautog ni dating Pangulong Duterte. Malakas ang loob. 'Di ba? Ni dating Pangulong Duterte. Malakas ang loob, mga kababayan, ng dating Pangulo na magsabi na meron tayong bangag na presidente. Pinahiya ng PIDEA. Paano yun? Pahiya, sinabi, wala pong katotohanan. Yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, isama mo na sila Maharlika, sila Barney. Sino ba si Barney? Nakalimutan ko pangalan. Si Roque. No? Lahat to, puro marites, puro fake news, mga kababayan. Ano ba yan? Kasi ho naman, kaya bakit hindi humihinto yung mga yan? May mga utu-utong mga DDS.